standout player. Performative, kumbaga, yung laruan ni Shizu dito kapag nakahawakan niya yung Harith. Okay, so tingnan natin kung ano yung gagamitin nila dito as we're heading on para sa drafting phase ng ating game number 1. Removing the Harlot as well as the Fredrin. Respect, bawasan natin yung 4 na heroes na ginamit na ni Carl Tizzy all throughout the season. Inalis na kaagad no? And Fanny ay bibigyan ng respeto dito ng TLPH. Ganda ng mga respeto na binibigay. Total na highlight kasi natin yung mga jungles eh. Diba? Ano na tayo dito, mag-housekeeping na yung dalawang teams. YSS and Lancelot parehas open. Baka ang ending nito, magkabikayan silang dalawa. Baksha yung tinanggal ng AP Bren. Ayaw ng utility dito nila Coach Jeff. And for TLPH, ang threat naman na hawak nila sa red side is sila yung may threat na kumuha ng Harith first 2. Pwede. Kasi hindi mo naman totally pa-prioritize first pick yung Harith, knowing na ang daming makaka-counter sa kanya. So possibly pwedeng Yi Sun-shin or Lancelot or pwedeng i-open mo na nga lang parehas eh. Diba? Kasi knowing James Punks and Carl Tizzy, parang hindi naman pipiliin sa ngayon hindi pa kasi nag-YSS si Kuya James Punks. Siguro yung Lance option ang mas tempting dito for AP Bren. So there goes sa Kalea. Yan ang isang magandang ban from TLPH enforcing yung rule nung Lancelot and YSS straight. Okay, pwede sila mag-Lance or YSS. Pwede rin naman mag-Zushin na kung saan nakikita natin na medyo tumataas na rin ang prioritization sa blue side. Pero ang hirap kasi dito kapag may Harith +1 na dito sa TLPH, para bang nabawasan na kagad yung kits na talagang inaasahan ng AP. So tingnan natin, mapaprioritize na ba yung Lancelot or first time makikita na ba natin si James Punks gumamit ng Yi Sun-shin? Ayan na! Lancelot ang gagamitin niya dito. Lancelot ang first pick priority. So dito open na pwedeng kunin yung Harith para sa Liquid. Harith Zushin para sa kanila. Especially with Zushin mula dito kay Sanji na by the way dagdag natin sa listahan ng mga matapang mag-Crimson Beacon sa first turtle. Nakasalubong siya kanina eh. Nadagdagan na yung listahan mo. Medyo nagtampo siya eh. Sabi ko, nga pala. Nawala sa isip ko. Oo nga pala. No? Tsaka kung iisipin mo rin, napakatindi kasi at napakatapang ng mga hero nito. Kahit na mga nasa amateur scene pa to, isipin mo mga Selena, nagugusyon-gusyon din to. So sanay talaga siya sa mga pasugod at papasok. Ayun na. Sushi na. Ang kukunin. Harith ba? Harith, Gatot. Ano ba kaya? Gatot Kacha. Combo possible ni Dad together with Sanji. So talagang agresibo yung first 2 picks dito ng Liquid. Inaano ba nila? Binibait out ba nila yung Harith dito for Jizu? Niisip ko din eh. Kasi kapag nag-Harith sila dito for AP Bren, what's the possible response mula sa TLPH? There's the Hayabusa though. Okay. Na ginagawang sagot minsan versus the Harith. And hindi naman ganun kasama yung matchup ng Hayabusa versus Lancelot. So for AP Bren, it's up to their it's up to their gold laner kung sino nang kunin yung Harith ngayon. Kasi I don't think naman na ira-rush din ng TLPH yung Harith sa Red 3 if ever. Kasi mauubusan sila ng jungler unless may baon dito si Carl Tizzy. Baka biglang mag-serve tayo into the legs of the Akai. Pero Uranus yung kinuha. Okay, Uranus with the Harith. Uranus plus Harith yung kukunin nila dito. So feeling ko para kay Kuya Carl, kahit mamaya na siya eh. Yun yung pinag-usapan natin as being the GOAT. Bakit? Hindi. Open pa rin naman kasi. So hindi na lang pinalagpas pa dito ng Team Liquid. So this opens up the idea na pwede tayong makakita ng mga ibang heroes for OHEB. Wow. Tinanggal ang chef dito Parang may pinaplano din. Or nababasa na ng TLPH ang plano ng ganitong klaseng komposisyon. Wala pang potential, wala pang gold laner actually at TLPH. And yun pwedeng tingnan ng AP. Kahapon kasi napuruan din sila ng chip ni Ogwen. So ayaw lang nila mangyari yun. I feel like some teams have figured out na parang yung chip ay magandang sagot versus the YSS. Even if you do get the Mountain Shocker, parang minsan nga parang nakakatakot pang minigame yun. Kapag pinindot mo yung Mountain Shocker, nasan yung chip? Kasi pag nakita mo na nasa likod ko na, hoy, gulat ka lang! Magugulat ka na lang talaga at masusurpresa ka pa. Diba? So, nakita naman natin na yun nga yung tumalo sa kanila kahapon. So, might as well mag-ingat na lamang din para dito sa Liquid. Wow. Okay. Kakaiba to para sa akin na Esmeralda yung tatanggalin nila despite the other options. Knowing na ginamit naman ni Sanford to kahapon, most likely baka lapu-lapu yung lumabas ng Red 4. Pero may Harith kasi yung AP Bren, so might as well play it safe. Siguro,
next ban would be either Lunox or yung Moskov for AP Bren. Kasi these two heroes will unlock OHEB. Lalo hawak nila yung last pick. They will see everything kung viable yung dalawang heroes na yun. Oo, alam mo, naalala ko, si OHEB, isa rin sa mga medyo malupit gumamit ng Lunox yan. Noong mga panahon na yun, Lunox, Harit, Alice, di ba isa sa mga arsenal niya yan eh. Tapos kahapon nga naglabas pa siya ng Nathan, di ba? So hindi malabong may ilabas na naman sila ditong bago. For the last ban ng AP Bren, Moskov nga ba to? Hero nga ba to ni... Oh, okay. May Granger pa nga naman. Kasi na-open at ayaw nilang ibigay yan for OHEB. Okay. So gusto nilang hayaan na mag-scale yung TLPH. Kumbaga sa perspective ng AP Bren, even though tempting yung Moskov dito, dadaanan nila sa early game pressure yung composition ng TLPH. They are gonna be able to do so kasi kapag tinignan mo, parang lahat ng atensyon ay nakafocus sa Uranus. This might backfire, however, if, again, lumabas yung Lunox mula kay OHEB. Oo nga. And nakikita natin na yun talaga yung madalas na ipinangka-counter ng mga teams dito sa Uranus. Minsan nga, preventive measure din yun. Una na sila ng Lunox. Moskov. Pero Moskov, balik sila dun sa natural at normal. Super interesting ito. Next nila yung gatot hanggang dulo. Ayaw nilang i-reveal yung XP roam. Gusto nilang makita yung matchup. Most likely, Uranus naman na yung XP dito ng AP Bren. Kasi may Lancelot na eh. Ang tinitignan siguro dito ni Sanford is kailangan yung Uranus kasi hindi niya na maka-counter eh. So might as well counter the remaining 3 na pwedeng ilumabas mula rin sa AP Bren. Ano ba bang open? Feeling ko para dito sa kay Aqua, kailangan niya ding ma-counter si Sanji. Kailangan niya ding labanan ng tapang, yung matapang na si Sanji. I like the Kagura here. Kagura tapos Hylos maybe? Kagura Hylos, Kagura Kufra. Oo nga. One of the signature heroes ni Nova. Pwede nating makita yan though. Open pa yung Grok plus the Kimi. So definitely they have the damage output. Pero para sa din para sa TLPH, nakakatakot yung global presence nila dito. Plus the global vision as well since nandito yung Yi Sun-shin. So when it comes to the double marksman setup, parehas naman sila na naka-double marksman setup na. Yeah. Medyo greedy nga lang din yung draft dito ng TLPH. So again, early game pressure is everything for AP Bren. Good thing na this time around din nila in-overthink yung draft nila. Talagang focus sila sa early phase laban sa TLPH. Now, Sanford though, anong hero dito ni Apex Predator considering na most likely yung Gatot Kacha ay pupunta ng Rome. Lapu. Mali mo, biglang may nag-YS, may nag-Yusuf dito. May CC pero... May CC, may Matilda rin. So pwedeng laruin. Kakaiba to. Ayan na. We're talking about kailangan niya lang counterin yung ibang heroes, yung ibang roles, hindi yung katapat niya. Pero kinontra niya. Sabi ni Sanford, hindi! Dapat top of the food chain ako. Shout out kay Womi. Ayan. Kinontent niya to. Total, ang dami daw dirot, ang daming Uranus. Bakit walang nagdidirot? Sabi ni Sanford, yes! Ito na, nilabas na yung dirot. Actually, binuksan ko rin yung ML account ko dahil nakalimutan ko na nga mga skills ng heroes sa tagal na hindi na nagagamit. Yan, di ba? At pwedeng dun masagot yung kakulangan sa early game. Di ba? When it comes for that dirot, masakit talaga siya sa early game. At makikita natin dito na talagang ready maglabas ang TLPH ng kakaiba. Ready silang maglabas para kahit papaano manalo din lahat ng lanes nila. Yeah. Kitang-kita ko rin na si Burrito ay nagre-review. Dahil di ko lang alam pa, mamaya lalabas yung stats ni Dirot. Pero ako personally, last time na nakita ko si Dirot sa ibang region pa. Pero yung pinaka-familiar sa lahat ng tao is M5 pa, men. Ang tagal na. Napakatagal na nun, M5 pa. Di ba, isipin mo yon. And masaya naman ako na nakakita tayo ng panibagong hero. Yeah. Magugulo na naman ang RG-han ito. Actually, alam ko nung MC may nag-Dirot. Nung yung wildcards. May mga panglason kasi talaga yung Dirot eh. Meron nga sa Sarang Games nakakalason kapag nilagay mo yan sa jungle. Pero kung mapapansin natin dito, napo-force talaga ang mga heroes, especially kapag binubrusko nila yung Zushin, parang baliktad kasi. Hindi mo pwedeng bulihin ang isang Zushin. Yeah, lalo ngayon na si Sanji ay may hawak na naman sa may river. This goes to their keys to victory na yung river control ng AP Bren ay napapanish yung gusto ng TLPH. This is gonna open up the rotations on the map here mula kay Sanji. Pero maganda yung ginagawa actually ni X-Nova dun sa taas. Talagang ginugulo niya si Carl TZ. Pero ganun din yung
yung ginagawa. Nagkakaroon lang tayo ng mirror rotation from the two teams. Yun lang nakuha and first blood ay na-secure na kagad dito ni Oheb. Nag-flicker pa si Sanji kasi alam niya walang flicker yung Grok. Assuring na makukuha nila yung kill and masaya si Oheb. Yayaman na naman siya. Papaldo na naman, no? Napakaaga. Napapaldo dito ni Oheb. And for TLPH, okay yun. Nakite nila papunta dun sa gold lane. Definitely for Oheb, mas makakuha agad siya ng items dito. Meanwhile, sa baba, nakikita naman natin yung 1v1 matchup ni Lord JM versus kay Sanford. Medyo hirap din talaga ang isang Uranus. Ano na ngayon medyo kalmado na yun kasi dati talagang turog yung Uranus sa Dirot. Ngayon at least medyo mataas yung kanyang damage output. Kasi tumataas yung stacks pero si Shizu talagang puli sa gold lane. Yun nga lang, kaya lang kalahati kagad yung buhay ni JP dito. Kailangan na si Lord JM. Umabot si Sanford! Hindi tumama yung kanyang abyssal strike. Pero nandun yung Phantom Execution para kay James Punks at makatakas lamang doon sa naging gulo na isinimulan ng TLPH. Pero pagong ay makukuha din nila. Ganda pala ng ultimate name. Abyssal Strike. Abyssal Strike. Thank you, Kuya Burrito. Spectre Nabasa Step. ko eh. Maraming salamat at naalala namin yan. Definitely, yung ina-expect natin na AP Bren na pwedeng makapanalo sa early game, baliktad yung nangyayari ngayon. Yeah. Kasi talaga malaking X-factor yung last pick dito. Oh, nice dodge! Oh no, pero may harang Kaya lang may siwang pala doon. Tatama din yung traction pulse. Pero kalahati ang buhay ni Sanji, matibay din naman ito. JP ay nag-aabang din mula doon sa kanyang taunt. Pero ito naman, binabalibag na naman yung bato. Pinapatunayan talaga ni Sanji kasama siya sa listahan, men. Mga matapang na sushin. Aray! Araw ko po. Aray, Uy, sa gitna! Ay, kaya lang, naiipin si Sanji. Wala na siyang pantakas. Even yung flicker, cooldown pa. Ngayon si JP ay nandito rin sa gitna. Tumama yung Spear of Destruction. Pero hindi naman nag-go ang AP Bren. Nakikita natin dito na tansyahan lang din talaga sila and they're really maximizing the overextension. Kung meron ba silang nakikitang naliligaw, yun yung tinatry nilang i-punish. Forcing, of course, the spells. Even sa baba, for Sanford, gusto niya lang din talagang iparamdam dito kay Lord JM, pre, lamang ako sa lane. Oo, pero yung Lancelot, medyo payapa yung kanyang paggalaw sa mapa from the rotation sa main mid lane. Pero top lane daw. Okay, nagamit si Summon Force. Kalahati yung buhay ni Zishu. Pero makipagsabay nata siya. Grabe. Oy, wait lang. Si Oheb ay nakatakas din lang with that dash. Pero si Carlito, kalahati ang buhay. Aqua ay nagmamatsyag din lamang. Nakacharge yung kanyang Tectonic. Nakacharge yung kanyang traction pulse pala. Pero si Sanji ay lalayo. Walang magkakamatayan. At kakalmahan lang muna. Kalmado pa talaga sila ngayon. Pero nakikita natin na nagpapakita sila and anytime ready kasi silang sumapak. Lalo si Shizu, kilala talaga ito sa liga natin. One of the lane bullies. Oo. In the gold lane. Pero si Lord JM, binubuli ni Sanford tsaka ni Sanji. Ay na, binitbit At di na yung Sansan Duo. Pero sa X-Nova ay sasama na rin. Puprotektahan lamang ito si Lord JM. Spear of Destruction, hindi tinamaan. Itong si James Pax. Nakanakaw sila ng purple buff. Kaya si X-Nova, kailangan tumakbo. Habulin natin din ni Sanji. Mabuti na lamang ay mabilis ang kanyang movement speed. Sanford and Sanji, the Sansan Duo ay nakaharang. Save with Daddy JP. Pero na Tornos, nandun siya yun. Kaya lang, wala na atang makakapigil pa sa pagbuha ng turtle dito ni Carlito. Malinis para sa Team Liquid. Grabe yung pag-zone out na ginagawa dito ng bawat isa. Yeah, Ultra Box mula sa TLPH. Ang malungkot na nakaw pa ng SOD. Yung purple buff. Para kay Oheb, papaldo talaga. Paldong-paldo, no? Ang malupit pa, nasa kanila pa yung turtle. Normally, ang nirereklamo kasi niyan na, hindi na nga nakukuha ng farm. Hindi pa nakukuha yung turtle. Pero ngayon, walang irereklamo si Oheb kasi nakukuha nilang lahat. And this is the Dairot's return. Last time na nagamit yung Dairot was 505 days ago pa in MPL Philippines Season 13 pa yan. By Flap TZ on April 27, 2024. Ano yan MPL PH stats. MPL PH. Okay. So, ang tagal na rin Taga isa't kalahating taon. Isipin mo yon. Napakarami ng mga naganap at nangyari. Pero masaya pa rin naman tayo na makakita ng bagong hero dito sa Season 16. Total, uso naman na yung mga lumalabas sa bagong hero. For example, yung Nathan kahapon na nilabas din naman dito ni Oheb, di ba? Ganyan ang ganyan ang trip ng TLPH. Madalas yan lagi, di pala madalas. Lagi yan. Lagi. Si Sanford lalapit sa akin, sabihin niya, abangan may bago namin. Lagi silang may readyng ilabas na bago. Di ba? Kasi we're talking about kanina na puro kay James Punks yung mga bago eh. So,
naiingit din dito yung Liquid. Kami din kaya, di ba? Pero para sa mga manonood, especially sa mga mag-rank games, practicein nyo muna. Maawa kayo sa mga kakampi nyo. Pawang professional lamang. Oh, yun nga. Sa baba. Naku po, nabangka si James Yan. Paano usually gagawin? Wow! Kaya lang siya nakakawin. Pero nakuha pa rin ni Sanford yung kill. Ababa ng buhay niya dito. Carlito, tatakas na din. Alam nila na masyadong makunat din si Roger, pero walang makunat kay Sanford. Nagamit na rin kagad yung consecration and the flicker. Pero hindi ata siya tatantanan. Hindi kita tatantanan. Sabi dito ni Sanji. Bibidbidin si Lord JM. Torre lamang nagiging target dito ng tatlong miyembro mula sa TLPH at magiging matagumpay yun. May trade din sa gitna, pero successful pa rin sa depensa dito si JP. Ay, naku, inabuto si Carlito. Makakatakas ba siya? Hindi! Wow! Si Aqua tatapos sa kanyang buhay. Sa pamamahalat din ata. Nakabawi din naman. Dalawa para kay Aqua. Pero isa lamang ang kanilang napatay. Sumasayaw, Ohe may sasama na rin. Lord ay ibibigay na muna dito ng AP Bren at wala silang magagawa para protektahan yun. Tindimin, ang ganda ng huli talaga. X marks the spot mula kay X-Nova. Tectonic charge. Nakita niya kasi nag-traceless yung YSS. Even though umabot yung SOD ng Moscow. Parang maganda sana yung setup ng TLPH, kaso ang problema, nandun din si Shizu. So tapatang gold lane lamang ang AP Bren kasi timing ngayon nung Haret. Hindi na caught off guard ang AP Brandon. Na-caught off guard nga ang Liquid. Initiations din talaga no, yung nagkakaroon ng pagbabago dito, especially nagiging turn around ng events sa mga roamers natin. And for JP, hindi pa natin nakikita yung mga assist niya sa ngayon kasi sila yung nabubuli talaga ng AP Bren. Okay, wala naman sila mga minions dito. So safe pa rin ang Team Liquid Philippines. Si Shizu ay kailangan na rin umout. Pero ngayon makikita ata siya. Kailangan niya mag-dash out. Hahabulin ba sila dito ng TL? Sinaraduhan. Sarado. Walang papasok sa pin. Walang papasok. Bawal humabol. Sarado yung bootcamp namin. Bawal ka bumalik. Sarado nga. Oh, wait Oy, lang ha. ito na bukas na. Round number 2 ata. Bibit ni Shizu. Ayun na. Pero na-dash siya. Kaya lang dito sa may pagdagis namin nangyayari din. James Ang versus 2. Pero si JP Boy pa rin. Kaya lang mapapatay siya dito ni Shizu. Ngayon si Oy, nakabawi din ako ng Uy, sa likod! Hindi pwede, hindi ako kasama sa party. Tumbang apat para dito sa AP. At ang TLPH ay nagwawala. At kukunin pa rin yung Torre sa itaas. 4-4-1 trade. Yung ine-expect natin na nakakalaban ng AP Bren ngayon sila na. Yung talagang inaagresibo ng Team Liquid and even si Lord JM na pinakamakunat. Though mabubuhay, pero kitang-kita natin ngayon na nahihirapan i-sustain ng AP Bren yung damage na nagagaling sa Liquid. Yeah, sobrang laking problema nitong Diro to. Even yung Lancelot kanina, akala niya kaya niyang muntikan niya mapatay si Cartesi, however, kaso napadouble puncture siya kay Sanford and sinustain siya nung Dirot. And unfortunately, tumumba kagad yung Lancelot. Partida, hindi pa siya dito tawag dito, naka brute force. Oo. Yung isang Dairot, Yeah. 'di ba? Definitely kaya niyang i-sustain. At ang matindi pa doon, ang sinasalag niyang damage damage ni Aqua. Pero partida, hindi pa sila nagkakatagpo ni Aqua. Ang ano kasi doon is basta pakunatin mo lang yung Dirot tapos may kasama siyang Zushin. Kahit sino humarap pwedeng talunan ni Sanford. Grabe si Daddy JP, napakakunat to. Again, may mga listahan na naman ng kasalanan na nililis na dito ang AP Bren against Daddy JP. Lord ay available na. Pero si James Banks ay magpo-purple. Kailangan niya ng additional na kits. Kailangan kompleto ang kanyang buffs para nga naman makatulong at maging sabihin natin na kakayanin ang plano din TL. Based din sa nakikita natin ngayon, no, parang gustong ilaban ng AP Bren yung Lord. Kaso lang, yung presensya ni Oheb sa taas, medyo mapipilitan na naman sila mag-react dito. Yan, no, kita natin, di na to minimap pa, big map na to. At nakita natin ngayon na napilitan si Shizu mag-react sa taas. Uy, napata si Lord JM. Nagamit din yung consecration. May mga kits kagad na unti-unting nababawasan dito sa AP Bren. Ngayon, soft reset ang gagawin na dito ng TL. Pero magre-react sa itaas ata itong si Shizu. Na-realize nila hindi nila pwedeng hatakin yung Lord palabas kasi i-reset lang ng Earthen Rampart. Ngayon, 5 miyembro mula sa TLPH nandito gusto nilang lumaban. Ayun na, i-burst na kagad nila. Isang sa duoy magkasama. At si Carl! Nakuha na yung Lord! Tumapan na dito si X-Nova. Nagamit din yung kanyang conceal. Habol pa. Pero tinamaan pa ng bangka mula sa bankero. Cartesi! At ang buong kupunan ng TL. Nakuha yung Lord kasama pa ang ulo ni X-Nova. Nung alam nila na hindi pwedeng hayaan dito ang mga miyembro ng AP Bren sa Lord Dance,
Matic winners agad ng Liquid. Although nung nakapasok si James Punks, pero yung retro damage talaga ni Carl TZ ay napakataas because of the XP advantage. Tapos pinagplanuhan ng Baby Kicks man yung Grok. Oo. Pagkatama ng Mountain Shocker, may Spear of Destruction na lumabas. Combo. Napakasakit ng damage na ngayon ng Liquid. 5.6k gold lead. Nakikita natin, paldong-paldo na rin si Oheb at meron pa silang kasamang Lord sa itaas. Clearly for AP Bren, they have the damage and they have the clear raid potential coming in from Aqua. Ang kaso nga lang, habang tumatagal yung laban, baka mas mahirapan sila ng mahirapan kung sasabay lang sila sa current dito ng mga old gods. Ito na yung problema ng Kimi na nadagdagan pa, lumabas na yung Blade Armor. Mula kay Sanford, di niya na pwede barilin yung Dirot. Mahirap-hirap ito pero yung Lord, kakayanin ba ang depensa ng AP Bren? Parang hindi na nga ata dahil tuluyan na itong babagsak. Baba na buhay ni Lord JM. Ngayon, transition natin sa may bottom. Mansakit na mga spear. Mula dito kay Oheb, makiklear naman ang mabilisan yung minions doon. At least, top lane base turret lang ang nakuha ng TL. Si Sanford sumaside quest pa, kinuha pa niya yung purple. Pwede mo bigay sa Zushin yun eh. Ayaw. Gusto niya siya muna yung bida kasi may bago siyang hero dito. And if we're gonna look at the EXP level, paldo na rin si Kuya Carl. 15 na siya dito. So talagang nakikita natin yung systematic approach ng TL hindi mabasa ng AP Bren. Ikaw ba, Midnight, paano ba nila gagawan ng paraan itong ginagawa sa kanila ng Liquid? Kailangan nilang ma-catch off guard dito yung TLPH. One, mapatay nila either si JP or si Sanford. Kaso ang dilemma kasi hindi na iniiwan nung Zushin yung mga frontliners niya. Especially with the ability to dash with the Crimson Beacon, tapos makapag-supply ng additional damage, lalo may hawak siyang Sky Piercer. So, all in all, for AP Bren, kailangan nilang makapag-punish ng mistake, but it's gonna depend if magkakamali yung TLPH, lalo na sa next na Lord na setup. Ayun nga eh, knowing yung level ng mechanics and gameplay ng Liquid, magkakamali ba sila? Kailan ba sila magkakamali? Kasi parang ang kinukot off guard pa dito ay yung AP Bren. Yun nga eh, nagamit din yung Mountain Shocker para dito kay Carlito. Alam mo, sobrang nakikita na natin palagi ito sa isang Yishun Shino. Kapag may pabuhay na Lord, nasa 40 seconds pa, gagamit agad ng Mountain Shocker para nga naman pagbuhay mismo ng Lord, meron ng uli at available na uli yun. Malay mo naman, dun sa unang attempt, makakuha pa sila ng kill, di ba? Importante yan kasi lalo din sa MPL Philippines, nabuo na yung setup na 50 to 40 seconds pupunta sa kabilang side ng mapa. So yung Mountain Shocker na yun allows the Moscow to split push safely. Kasi once na lumabas yung vision, dun mo madedetermine, okay, for the next 20 to 30 seconds, pwedeng kontrolin ni Oheb yung baba and hindi pwedeng lumabas yung AP Bren. Now, they have it again. And tapos na yung slow push setup sa ibaba and meron ng Mountain Shocker. So this is gonna be hard for AP Bren. Hindi rin alam ng AP Bren meron bang segue talaga kasi unlike kay Carl, wala naman silang pang vision eh. And hindi rin naman basta-basta makalayo dito si Xnova kasi pwede siyang i-punish ng Liquid. Pero ngayon na nakikita nila, this can be a possible Lord Dance. Unfortunately for AP Bren, malaya yung minions ng Liquid sa baba. Pero itatry yata nilang lumaban. Oo, masusubok ata sila. Si Lord J may nagpakita na Aqua, nagamit yung kanyang traction pulse. Laban pa si Shizu, dash in siya, pero napag niya yung Zaman Force. Medyo maaga yung Purify. At na Force ito, alam ng TLPH na may mga nababawas na kits para sa AP. Okay na okay yun para sa sa Liquid. Walang Purify dito. Etong si Shizu. Burst. Definitely pwede na nilang kunin at i-secure ang Lord. Tinatry ni JM sumilip. Ang kaso lang, ang daming harang. Hindi sila makalapit kay Carl and Oheb sa likod. Hindi tumama yung Spear of Destruction. So pwedeng antahin muna ng Liquid. Sa yung parating na Lord pero si Shizu. Wala pa. Pangalawang Zaman Force na hindi magamit ng AP Bren. Carl TZ, kanina inahabol niya yung Reynos. Sabi niya kay Baby Cake, sabi ko, ito yung Mountain Shocker ko eh. Okay. Dito mama yung SOD, Sanford daw! Napa-flicker din. At nakaligtas doon si Sanford sa plano ng AP Bren. Lord ay nasa may bandang itaas. At nagre-ready na ang Stampede, ha? Ready na silang pumasok dito sa base ng AP Bren. Pero dinedepensahan pa rin. Ginagawan pa rin ng paraan ng AP Bren dito para hindi rumagasa at hindi basta-basta makapasok ang Liquid. So clearly, hindi totally na-maximize ng Liquid yung Lord. Pero may Lord Wave pa naman.
na paparating din sa mid and bot, pero they have to play it safe. Kakalmahan muna nila dito. And then, alam din kasi ng TLPH na simula nung nakuha nila yung Lord, walang sabihin natin, walang clear path doon sa mid and bottom. So, hinayaan na muna nila at least kahit paano lamang sila at nakakuha din naman sila ng mga resources sa paligid ng AP. So, para sa kanila, okay na yun. Yeah, humahabol yung Lancelot sa farm though. So, yan yung kailangan tignan ng TLPH. Pagdating sa late game, hindi ganun kataas yung reliable crowd control nila versus James Punks. Siguro pag nahuli ng Unbreakable, that's probably the biggest potential setup kasi pwede mong ilatag yung Spear of Misery mula kaya Oheb. But that's gonna have to come down to mechanical prowess. Hindi naman natin questionan yung TLPH, pero hindi mo na kasi pwedeng questionan yung mga galaw na pwedeng ilabas ni James Punks. Pwede tayo makakita ng mga kakaibang moves. Baka ilabas niya na dito yung ilan sa mga million moves niya kasi kailangan na ng AP Bren. Mag-spawn yung purple pero I doubt na mahahawakan to. Hindi na to mahahawakan pa ni James Punks. Pero yung mga ganyang amba, parang ready na silang makipaglaban. Okay, kaya lang ang problema, nandiyan si JP para lang kahawakan. Kala ko. May dagdag sa listahan! Pre, na-reset ng... Dagdag sa listahan! Pre, na-reset ng konti tapos tinot na lang dito ni Daddy JP. Ibang klase, may mga lista. Ayan, nakuha niya pa yung purple, pre. Tapos tumitipi pa, niyayabang na yung ginawa niyang kasalanan. Si Sanji! Feeling ko bad trip na yan. Kanina si Sanford. Sumunod si Sanji. Sino naman yung susunod? Pwede niyo ba akong bigyan ng purple buff? Makakatulong naman yan sa isang Zushin. Pero alam na ng Liquid kasi na lamang sila eh. Alam mo yung nakakatawa dun? Sa 4 na kakampi niya, ni isa walang may kailangan ng purple buff. Oo nga. Oo nga, no? Siguro yung YSS, pero may sarili kasi siyang purple buff eh. So sana sa binigay na ng Liquid pero wala, feeling ko lang nagdadamutan sila dito. Oo. Pagalingan na lang din talaga sila. Parang hindi mo rin naman kayata kailangan yan eh. Yeah. Akin na lang to. Hindi na 5v5 bilaban nila, men. 5v5, B1, 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 B1. Oo. Naka-1 pa, no? Tinatry nila sino kaya mas maraming makakasteal na objectives dito. Pero since nakakahabol na yung AP Brain, lumalaban na rin sila. Sumisilip na rin si Nova. Pero kailangan pa rin niya maging maingat dyan sa mga ganyang silip. Kasi pwedeng dun magsimula ang stampede ng Liquid. Nakita sa taas itong si Shizu. Maaring go signal ito para sa TLPH. Nag-push lamang itong si Shizu. Ngayon, available na rin Hunter Strike para kay James Punks. Kompletos ricados na ang kanyang kits. At ang TLPH ngayon, hahatakin na mula yung Lord at hahawakan ni Carlito. Ganda ng silip dito ni JP. Nakita niya si Shizu. Pero masakit na rin si Shizu. Hindi nila pwedeng iwan daw yung Lord. Kapag hinabol na si JP dito, iba-burst ni Oheb. Yung Lord, malabene cutie yung pwesto ni Oheb dito pang M4, nagtatago sa harap ng Lord. Okay, nakaharap lamang at nag-aantay lang siya ng pagkakataon. Available lahat ng mga ultimates dito ng TL at sa AP Brent, si Aqua lamang ang nagamit. Pero hahawakan na muli Lord JM, top lane, naka-flow at naka-slow push ito. Tumalon yung Lord. Yung Lord ay tumalon. Pero dito pa rin. Pwede pala yun. Nag-flicker yung Lord para ma-reset eh. Kasi dati, talaga maglalakad, palabas, sige, may nakaharang. Aantayin na eh. Ngayon may gano'n na siya. Oy, walang kimi, walang kimi. Alam nila na walang kimi. Alam nila na walang kimi. Ngayon, si Lord JM ay atras. Si X-Nova na lang sumasalo na lahat ng damage mula din sa TLPH. Ngayon yung Tonay tumama din. At si JP ay atras. Kalahati kanyang buhay. Tuloy-tuloy pa rin si Oheb dito. Bibit-bit si X-Nova. Pero nagamit niya yung Tectonic Charge. Kaya lang walang tinamaan. Yung base dito ng AB Brand. Nakipagsabayan na TLPH. Meron pagkatamot na kasama. Sanford na baba ng buhay. Kailangan pa si James dito. Pero yung Tornos, ang kikitil sa buhay ni Sanford. Mamamaalam din siya sa kamay ni Sanji na nakakadalawa na. Tumama yung Spirit Destruction. Ilalaman pa din ni Oheb. Damang sila pagdating sa numero. At mamamatay din dito. Maniac para kay Sanji. At opisyal na Savage para kay Sanji. At ang kupunan ng Team Liquid PH ay dediretso na sa may bandang ibaba. Ang dami nilang kasamang minions dito at maaari nang tapusin ang laban na ito. Game 1, mapupunta sa TLPH. Hindi na kinailangan yung Lord. Kinight na lang nila ang AP Bren. Savage secured para kay Sanji. Literal midnight, kailangan mo talagang idagdag sa listahan si Sanji. Alam mo, feeling ko, kaya siya hindi kasama sa listahan kasi may sarili siyang listahan at siya lang yung nandun. Imagine mo, sama na si Yue. Kasi dalawang mid laner yung nakakuha ng Savage. Bagong era na talaga ng PL. Hindi na gold lane, hindi na jungle.
mid laner na. Men, ibang klase talaga. Yung naging performance doon ni Sanji. Men, lahat ginawang kuting, hinawakan lahat sa liig. Pinagbibit-bit eh. Naging numero lahat eh. Alam niyo malapit doon? Ano? Wala pa siyang purple buff nun. Wala pa siya. Inaagaw pa ni Daddy JP, pre. Kailan tayo huli nakakita ng Savage na mid lane? Si Pew pa ata eh. Nung ano? Season Nung- 6. Si Ina Pew. Si Eudora. Eudora Pew. Oh. Ayan Ito na. Ayan, Ayan na ang Ayan na. MVP natin sa game na to. Talagang ginawa din tayong pusa ni Kuya Sanji. Ibang klase yung kiting mechanics ng Oo. Team Liquid. Sanji, sorry na. Sorry na. Alam ko nakikinig yung kanina. Kasi literal, dinaanan niya ako kanina and dinaanan niya din yung buong AP Bren. Tama kayo eh. Yung ginawang pusa lahat, hinawakan sa leeg, Binitbit. inangat, binitbit, ginawang numero. And it's all because of the fact na ang ganda kasi ng Lord setup ng TLPH kanina. Hinihintay lang naman nila na tumulak yung wave sa may top lane. Nire-reset nila yung Lord. Si Ohib tamang payaman sa Gedli. Tapos ang maganda kasi doon, hindi, parang for AP Bren, wala ka rin magandang sagot. Na-realize sila, hindi natin pwedeng iwan yung Kimi sa base. Kasi first of all, matatalo tayo kapag pinorse yung 5v5. Second of all, kapag nag-spear si Ohib, tapos lalo yung laro. Nakita din natin na para dito sa Liquid, inaantay lang nila ano ba yung reaction na gagawin ng AP Bren. If dedepensa dun sa Lord, kuha na. Dedepensa dun sa base, kuha ng Lord. Kung lalaban dun sa Lord, patayin natin dito yung mga member nila. Yeah. Tsaka gamit na gamit talaga yung Zushin. Kanina pinag-uusapan natin yung mid-game rotations. Ay, yung rotations from the middle lane. Na pagka-fast clear ng gugulo dito si Sanji. Even committing the flicker to take the first blood doon kay X-Nova. And sa mga team fights ng late game, no, naging awkward din talaga for AP Bren kasi ang hirap abutin, first of all, nung YSS because of the traceless. Tapos kailangan mo pang intindihin yung lantern ni Sanji. And ito yung dahilan bakit hirap na hirap din talaga yung AP Bren. Aside from the kiting na ginagawa ni Sanji, may damage na rin kasi yung Zushin. Tapos meron pa siyang brute force breastplate, adding to the mobility, adding to the damage. Tapos may Sky Piercer. Naging numero. Nanunuot talaga yung sakit ni Sanji. Feeling ko, kaya ayaw siya bigyan ng purple buff. Kasi what more pa yung magagawa niya kapag may purple buff siya. Baka 10 yung iangat niya eh. Pero, Pati kampe, pre. Oh, mamaya iaangat niya sa totoong buhay si Sanford at si JP. Hawakan niya sa leg. bigay niyo na sa akin yan. Pero sobrang nahirapan din talaga dito yung AP Bren. Lalong-lalo na yung mga heroes nila. Ayaw nang nadi-display, especially for Shizu. Though may purify siya dito, pero wala nahirapan din talaga si Shizu knowing na ang dami niyang isipin sa lineup ng Team Liquid, knowing na ang taas din ng threat sa early game ni Sanford. Yeah, kita natin kanina may one clash na mag-engage siya na si Shizu kaso nakompleto yung stack mula kay Sanji na force out yung Zaman Force pati na rin yung Purify. And after that, ang ginawa ng TLPH, imbis na lumaban sila, hinintay nilang mawala yung Zaman Force. So talagang nasa SOP ng TLPH yung laro, yung composition nila. Nababanggit na natin ito paulit-ulit, parang ito yung recipe nila ng MSC na alam nila kung paano mag-start ng fight, paano patagalin yung laban, and paano tapusin yung laban. And for AP Bren, unfortunately, even though may makukunat silang heroes, may setup naman sila from X-Nova. Kanina may crucial na engage na ginawa ni si X-Nova onto Carteezy. But after that, yung map play ng TLPH, especially with this Moskov, talagang hindi nag-matter din yung early game advantage kasi lamang nga yung TLPH sa early game. Tapos umabot tayo sa punto na, okay, nag-matter na finally yung Moskov versus Haret, yung kanilang advantage sa mapa. Tapos dagdag pa natin dyan yung vision na binibigay ng Mountain Shocker, yung pinag-uusapan nating setup kanina, yung 40 seconds Mountain Shocker, tsaka yung round 2 na Mountain Shocker. Pero pagdating kasi sa late game, hindi siya ganun kasimple. Kailangan mong hintayin yung perfect setup. And for TLPH, ang perfect setup sa kanila is ikakite nila lahat ng heroes ng AP Bren. Sobrang ganda nung ginagawa nila ditong pinapatagal lang yung laban, na pinapakita lang nila na pag pumunta kayo dito sa may pwesto namin, sa baluarte namin, kayo lang yung mapapunish. And para kay Lord JM, matik siya talaga yung magiging sandbag dito. Pero ang pinaka-surprising sa akin, si Carteezy, wingman para dito sa laban na to. Hindi naman nakakapagtaka, pero lagi naman siya kasama dun sa mga nagiging team fight at gustong-gusto niya yung ganun eh. Medyo clingy din kasi ito si Carlito. Siya rin naman ang BPI rich guy, pero naalala ko sinabi ni Carlto one time, feeling ko na-engage siya sa stats na lumabas kay JP kahapon. Kasi pati yung assist leaderboard pre, gusto niyang angkinin. Oo nga pala, may isang interview na ganun no? Sabi sa'yo, MPL Plus na yung nilalaro ni Carteezy. Iba ka na, the GOAT. Kahit na 4 na heroes pa lang yung nilalaro mo,